Hindi madali ang mag-vlog at hindi madali ang content creation. Ito yung tatlong bagay na lagi kong pinapaalala sa sarili ko as a vlogger and content creator. Number 1, para kanino ba yung content na ginagawa ko? Kailangan sa bawat content, meron akong target. At kabawat content, kailangan meron akong purpose. Kapag hindi ko nahanapan ng purpose na maganda yung gagawin kong content, hindi ko siya tinutuloy. Dahil for me, oo, madaling gumawa ng content, madaling gumawa ng vlog, madaling mag-release ng video, at sigurado ako na merong manonood. Pero, kapag patuloy ko na ginawa na nag-produce ako ng content without a purpose o walang magandang dahilan at hindi ko alam kung makakatulong ba to o hindi sa kanila, at the end of the day, hindi ako na-fulfilled. Hindi ako nasa-satisfy doon sa ina-upload ko. So every time na nag-upload ako ng video, lagi kong iniisip, ano ba yung purpose ng pag-upload ko? Para kanino ba siya? Ano ba yung matutulungan niya? Makakabuti ba ito o hindi? That's why you rarely see me na mag-post ng mga negative content. Or should I say, talagang hindi niyo ako makikita mag-post ng mga negative contents. Madalas, ang mga contents ko is all about positive contents and positive experience. Kung may negative experience man, for sure, laging may kaakibat na learning. Pangalawa, ito yung isa sa reminder ko rin sa sarili ko na hindi talaga siya nawawala every day and every night. As in, kapag nag-upload kami ng mga posts o kaya kapag halimbawa may mga video na ka-upload ako, ang laging reminder ko sa sarili is huwag titingin sa number. Dahil sa content creation sa vlogging, minsan hindi natin naiiwasan na tumitingin tayo doon sa nakailang views na ba, ilan ba ang nag-like, ilan ba ang nag-comment, ilan ba ang nag-share, ilan na ba yung follower ko. So madalas nire-remind ko sa sarili ko not to look at numbers. Dahil at the end of the day, kapag tumingin tayo sa numero, na ibabase natin yung value ng ginagawa natin dun sa number na binibigay sa atin o nakikita natin sa social media, which is hindi naman talaga yun yung value natin bilang tao or bilang kahit creator ng contents or ng mga vlogs. Hindi talaga naiiwasan at naging mistake ko na siya dati na madalas na tinitingnan ko talaga yung mga views, tinitingnan ko ilan na ba ang nag-share. At ang malala doon, kapag nanatili kang ganon, mafu-frustrate ka lalo na kung hindi na-meet yung number ng views or ng followers based sa expectation mo. Remember, if 10 people watched your video, kung may 10 tao na nanood ng video mo, imagine may 10 tao ka na maaari na napasaya o na-impluensyahan, hopefully ng maganda. O kaya may 10 tao ka na na-inform. So, hindi talaga siya totally sa number, and being concerned lagi sa maraming pagkakataon dun sa number na nakihit natin sa mga content na ginagawa natin is not healthy. Hindi siya healthy, lalo na sa mental health ng mga creators. Kaya kapag gagawa kayo ng video, kung hustler ka talaga at gusto mo talaga you are after the number of views and content, kung yun talaga yung magbibigay sa'yo ng adrenaline, ng kasiyahan, why not? Pero ako personally, as a creator, I don't really look at views. Kasi whenever I look at views, I have the tendency na mag-focus na lang ay sa dami at hindi sa laman. So, ang ginagawa ko kapag gumagawa ako ng content, ini-upload ko siya, and then nire-remind ko yung sarili ko na it's not about the views, it's about the value of the content that you posted. So, yun yung pangalawa sa reminder ko. And last but not the least, pangatlo na nire-remind ko is the views does not equate to monetization. Dahil dito sa content or sa content creation na ginagawa natin dun sa vlogging, madalas iniisip natin pag mas malaki yung views, mas malaki yung kita, yung pera na makukuha natin or yung monetization na makukuha natin from Meta. But the reality is, ito yung reality ha, hindi siya sa dami ng views yung laki ng kita natin. That's why babalik ako doon sa aking number 2 and number 1 na reminder sa sarili ko to not focus on the views. Kasi at the end of the day, kahit sobrang laki ng views, kung hindi naman na-meet nung video mo yung ina-expect
system or yung standard na ina-expect ng system ng Meta, hindi ka rin talaga kikita ng malaki. May mga times na yung 10,000 views ko na video ay mas malaki pa ang kinikita ko compared doon sa 50,000 views. Minsan, meron akong isang picture na sobrang simpleng picture lang talaga, pero mas malaki yung monetization or kinikita niya compared sa isang video na may 300,000 views. So yung monetization actually tells us a lot kung ano yung dapat i-prioritize natin. So ang reminder ko sa sarili is not focus on kung gaano kalaki yung views for monetization. Kasi at the end of the day, hindi yung number ng views yung magsasabi sa atin kung magkano yung value ng ginagawa natin. It doesn't matter kung konti yung views, there is always a value na hindi natin nakikita. After 2 years of content creation and vlogging, I realized na hindi pala talaga siya sa dami ng views. Everything will be taken care of once na you produce quality content. So at the end of the day, it's all about the quality of the content regardless kung madami o hindi yung views na makukuha mo. And at the end of the day, what gives us the contentment, the happiness, and the satisfaction is not the views, hindi yung dami ng views or yung dami ng followers natin, pero ang magbibigay talaga sa atin ng happiness in content creation is knowing that the content you created changed someone for the better, made someone's day, made someone happy, or napalago mo yung isang tao, yung isang lugar, o kaya yung isang institusyon because of what you did. So at the end of the day, the happiness in content creation is not on the digits, it's in your purpose and in your intention for every video. Yun lang, this is Ma'am Ellen, and let's always spread the good vibes here, there, and everywhere. Thank you!